Well, obligasyon po ng Senado yan, batay sa konstitusyon dahil tinransmit ng House yung kanilang articles of impeachment sa amin. And napansin nyo naman, kahit during the campaign, may nasimulan lang ilang preliminary steps. Mga simpleng pagpapasukat para sa impeachment robes. Maya't maya sumasagot si SP sa mga tanong ninyo tungkol sa impeachment. So, I expect that as a matter of course, ayon sa utos ng konstitusyon, sisimulan na namin yung mga further preliminaries nitong susunod na sesyon. Pero with the new composition daw ng Senate, malaking chance na ma-acquit si VP Sara. Do you think so, ma'am? I think tulad sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, magiging pahirapan for either side. Ipaglalaban ang bawat boto because we have yet to hear even the first piece of evidence. At doon naman kami babatay at dapat bumatay. Bilang senator judges na exercising neutrality, we have yet to hear the first voice of the first prosecutor to present the first evidence on the first article of impeachment. So kumbaga, nasa genesis pa lang tayo. So kahit it is a political process, you're hoping na ibase ng mga kasamahan niyo yung kanilang boto depende sa ebidensya na may ipipresenta, ma'am. Yun yung dinedemand ng Constitution sa amin. And sa Senate, we always presume good faith on the part of each other. So yung ugali ko, yun din yung inaasahan ko sa mga colleagues. Ma'am, actually yung sa bloodbath din yung tanong ko. So, kayo po muna, how are you preparing or prepared na po ba kayo to be a senator judge for the upcoming impeachment? I am preparing with my Legis team. We will be consulting with some additional colleagues of theirs from the legal profession. Paano talaga mag-engage ng matalas at epektibo sa impeachment process. Yung sinasabi ni VP Sara na gusto niya or expecting siya ng bloodbath, are you also expecting na matindi yung bakbakan pagdating ng impeachment trial? Especially because no less than Attorney De Lima po ay isa sa mga prosecutors at isang lawyer. Well, I'm expecting matindi ang bakbakan sa ipepresent na mga ebidensya. And I'm actually very excited sa process. Unang pagkakataon itong magiging senator judge ako. I've observed trials in courts before. I've been a witness in an impeachment trial before, but first time kong magiging senator judge. So ganyang ka-importante at kabigat para sa akin ito at ganyang kaseryoso kong pinaghahandaan at paghahandaan. Sana lang, ma'am, believer kayo, ma'am, na pwede talagang tumawid ng diretsyo sa kabilang kongreso kasi may mga senators that they believe na kung yung simpleng bill nga nire-refile, ano pa ba yung impeachment complaint kapag tumawid to another congress na kailangan din daw i-refile. Kayo po, believer kayo na pwede talaga siyang tumawid? Based on yung mga legal opinions na nabasa ko na, sumasang-ayon ako na pwedeng tumawid. Besides, ang impeachment process, hindi naman siya legislative process tulad ng pagdinig at pagpasa ng mga panukalang batas. Hindi siya katulad ng proposed budget na kailangang matapos sa loob ng isang fiscal year. Hindi siya simpleng resolution din na iniimbestiga. Sabi nila, sui generis yan. And kaya naniniwala ako sa mga legal opinions na nabasa ko na pwede siyang tumawid. And I fully expect na yun yung mga ma-uphold pag nag-resume kami ng session at bubuin namin yung rules para sa impeachment trial na ito. Sorry, isa pa pala. Sa Prime Water, kailan po mangyayari yung inyong Senate inquiry? Do you expect itong June or sa July na? And hindi ba medyo awkward na syempre si Senator Camille Villar po ay makakasama nyo dito? Mas awkward kung tulad ng ipinanawagan ng maraming nagrereklamo sa kanilang water service. Hindi lang sa Prime Water, pati sa dalawa pang pinakamalaki. Unfortunately, pinakamaraming reklamo dumating sa media at sa opisina ko on Prime. Mas awkward kung hindi kumilos ang Senate doon. So, pag-resume namin sa Hunyo, inaasahan kong ma-refer siya sa proper committee and like every other resolution, ipa-follow up ko sa chair na ma-schedule nila ng pagdinig. Kahit isang hearing lang muna ngayong patapos na 19th Congress. So Committee on Public Services, ma'am.
headed by Senator Rapi Tulfo. Yes, hiniling ng resolution ko sa Committee on Public Services ito i-refer. So, ifa-follow up ko si Sen. Rafi kung pwedeng magkaroon ng kahit isang hearing muna. Okay, Daniel. Hi ma'am, 2 questions lang po. Ma'am, yung sa composition po ng 20th Congress, nakikita nyo ba na mas may chance na yung mga sabihin natin medyo controversial na bill like yung SOGI bill tsaka yung anti-teenage pregnancy? I really hope na the 20th Congress will finally be, magiging 10th Congress na yata yan na i-refile ang SOGI's Equality Bill will finally be the Congress to pass the SOGI's Equality Bill into law. And gayon din yung Teenage Pregnancy Prevention Bill. Dahil nananatiling national emergency yan, social emergency yan. Fake news lang kasi yung comprehensive sexuality education, pero it really deserves to be passed alang-alang sa ating mga teenagers, sa ating mga teenage parents at lahat pa ng mga stakeholders na sumusuporta sa ating mga teenagers.